Napansin mo ba? Ang daming content ngayon na sobrang ganda pakinggan, sobrang yaman tingnan, sobrang bilis ng success. Pero kapag ina-analyze mo ng mabuti, parang may mali. Ngayon, pag-usapan natin ang mga sinyalis ng content creator o vlogger na hype lang at kasinungalingan ang puhunan. Hindi para mang-bash, hindi para manira, kundi para maging aware ka. Una, laging too good to be true. Kapag lahat ng kwento niya, instant, from zero to millionaire in 1 month. Secret strategy na ayaw ipaalam ng mayayaman. Guaranteed income kahit wala kang gagawin. Kapag puro garanti pero walang proseso, mag-isip ka na. Ang totoong success may hirap, may pagod, may learning curve. Kapag tinanggal mo ang struggle sa kwento, hype na yan. Number 2, walang transparent proof, puro screenshot. May kita raw, may earnings raw, may result raw. Pero ang ebidensya, screenshot lang. Hindi ipinapakita ang system, hindi ipinapaliwanag ang proseso, hindi klaro kung paano nangyari. Ang tunay na may result, kayang mag-explain. Ang gumagawa ng ilusyon, puro display. Number 3, lifestyle content pero walang foundation. Laging nasa hotel, laging may bagong sasakyan, laging may branded. Pero kapag tinanong mo, ano bang ginagawa mo? Anong business model mo? Malabo ang sagot. Remember this, real wealth is explainable. Fake wealth is performative. Pang-apat, palaging may limited slot pressure. Last 5 slots na lang. Mag-DM ka ngayon, dali. Hindi ko na ito ulitin. Pero every week, same script, same urgency, same drama. Ito ang tinatawag na manufactured scarcity. Ginagamit ang pressure para hindi ka na mag-isip. Ang tunay na mentor, hindi ka minamadali. Pinapaintindi ka muna. Bakit nila ginagawa ito? Dahil alam nila na maraming tao ang desperado. Desperado sa pera, desperado sa mabilis na resulta, desperado sa pag-angat. At kapag desperado ang tao, madaling bilhin ang pangarap. Pero tandaan mo ito, hindi lahat ng mukhang successful ay totoo. Hindi lahat ng confident magsalita ay credible. Kung isa kang creator ngayon, tanungin mo ang sarili mo, nagbibigay ba ako ng value o nagbibinta lang ako ng ilusyon? Ang hype, pansamantala. Ang integridad, pangmatagalan. Pwede kang sumikat sa kasinungalingan, pero hindi ka tatagal. Ang industriya ng content creation, hindi nasisira ng bashers. Nasasala ito ng katotohanan. At sa huli, ang mananatili ang may totoong resulta. Bilang viewer, maging mapanuri. Bilang creator, maging responsable. Dahil ang tunay na influence, hindi nasusukat sa views, nasusukat sa impact. At kung gusto mong tumagal sa industriyang ito, mas piliin mong maging totoo kahit mabagal, kaysa maging hype na mabilis lang mawala. Ano sa tingin mo? May natutunan ka ba? Paki-comment, like, follow, and share.